Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong breaking news. Ito pong si Canadian Prime Minister Justin Trudeau ay mag-announce po ng kanyang resignation as early as Monday. So ngayon po sa atin ay Lunes, sa kanila po Sunday pa po. So Sunday ng gabi ngayon sa kanila. So malamang mamayang gabi, Lunes na po sa kanila, baka po mag-announce ng resignation. Ito pong kanilang Prime Minister dyan po sa Canada, si Justin Trudeau. Ayan mga kababayan, bakit ba? Ano ba? Kasi may mga panawagan na mag-resign siya. Ito mga kababayan, panoorin natin. Bakit ba kinakailangan mag-resign? Ito si Prime Minister Justin Trudeau. Ay, ito pakinggan natin. Not go on like this. Alright. Dali. This Prime Minister cannot go on like this. Housing costs have doubled. Food bank use has doubled. The debt has doubled. Gun crime has doubled. And now we face troubling tariff threats from a president who can see weakness coming from a mile away. The Prime Minister must leave this job, but there's only one person who can remove him, and that's the leader of the NDP. Yes. Will he put this... Okay. So, may mga sinight. Ito, sino ba to? Pierre Poilievre. Ang hirap naman ng pangalan mo. O yan mga kababayan, so nananawagan na sila na iwanan na ni Justin Trudeau itong kanyang trabaho sapagkat yan, may mga issue mga kababayan sa kanilang bansa. At parang lumalabas, hindi na effective, hindi na efficient itong si Justin Trudeau sa kanyang pwesto. Ayan mga kababayan, sayang no? Gwapo pa naman. Yan lang nagpapatunay mga kababayan na hindi po pagwapuhan ang pwesto sa gobyerno. Pogi ka nga. Pero hindi ka naman efficient, hindi ka effective, hindi ka magaling mamuno sa isang sa nasasakupan mo, para saan pa kung pogi ka? Diba? Although pinilit naman siguro niya na gawin ang kanyang trabaho, kaso ang problema talagang mabigat ang trabaho bilang isang Prime Minister. Kaya, ito kagandahan mga kababayan. Siya po ay magre-resign. Kasi may mga panawagan na iwanan mo na yung pwesto mo. Kaya itong si Prime Minister, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, ay magkukusa pong mag-resign. Yan po mga kababayan yung balita mga kababayan. Ito, basahin natin itong nakasulat dito. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, ayan nga po, mag-resign. Baka mamayang gabi marinig natin yung announcement. Bakit? Bakit kinakailangan mag-resign? Ito, dahil daw yung kanyang popularity continues to dwindle in Canada. Ibig sabihin ng dwindle, mga kababayan, gradually bumababa ang kanyang popularidad at humihina na siya mga kababayan dahil nga ang dami nangyayari sa bansa nila. Hindi naman sinabi na hindi ko narinig na may ganun siyang ginawang katarantaduhan na nagnakaw siya, na meron siyang confidential fund na hindi maipaliwanag. Hindi naman ganoon. Ang nangyari, dahil sa kanyang pamumuno ay nagkaroon ng epekto dun sa ekonomiya ng bansa. Nagdoble daw yung utang. Dito, yung mga tao rito sa Pilipinas, pag nangutang, tuwan-tuwa pa Diba? Pogi. Tapos talagang pinaganda ang isang lugar. Panay utang naman. Dito sa kanila sa Canada, hindi po magandang pangitain yon na nagdoble yung utang. Dito sa Pilipinas, walang iya. Pag nangutang, baon sa utang yung isang lugar. Tuwan-tuwa pa yung mga yung mga yung mga troll nila sa ibang bansa kasi, importante po na ang ang bansa nila ay hindi po mabaon sa utang. So, nagdoble yung utang ng Canada. Kaya sabi, kinakailangan iwanan mo na position mo. Hindi maganda yan, hindi magandang pangitain. Kapag baon sa utang ang isang bansa, ibig sabihin, palpak ang namumuno. Ayan yun, mga kababayan. Ayan po yung nakita natin dito kay Prime Minister Justin Trudeau. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, buti pa to. Kahit pa paano mga kababayan, kusang bababa sa pwesto.
Hindi katulad dito sa Pilipinas eh. Dito sa Pilipinas, ang kakapal na mukha eh. Huling-huli na sa mga dokumento. Huling-huli na yung pera ng taong bayan ay inilabas milyon-milyones, ibinigay dun sa tumanggap. Siyempre, ibibigay mo dun sa tumanggap. Ang problema kasi yung tumanggap, hindi naman po totoong tao. Saan yun? Saan napunta yun? Si Mary Grace Piatos nakatanggap ng milyones. Nasaan ba si Mary Grace Piatos? Hinanap na nga natin sa PSC, Philippine Statistics Authority. Hinanap doon sa listahan. Teka, tignan natin. Mary Grace Piatos, tingnan natin sa listahan ng mga tao dito sa Pilipinas. Nako po, wala po Mary Grace Piatos. Tingnan natin si Kokoy Villamin. Hinahanap nila. Wala pong Kokoy Villamin. At tiningnan nila, 1,000 mahigit na nabigyan sila o may acknowledgement si tumanggap ng milyones galing po sa Office of the Vice President at dito sa DepEd. Wala po doon sa PSC. PSC ba? PSA. So, ang ibig sabihin niyan mga kababayan, imbento at yung pera na yon napunta sa multo. Swerte naman ng multo na yun, milyon-milyones ang nakuha nila. Ayan mga kababayan. Tapos ano pa? Biruin mo, saan ka nakakita ng isang opisyal ng gobyerno na lantarang minumura ang presidente? Dito lang sa Pilipinas yan. Only in the Philippines. Saan ka nakakita ng isang mataas na opisyal sa ating gobyerno na pinagbabantaan ang presidente, ang kanyang asawa at ang Speaker of the House? Dito lang yan sa Pilipinas. Only in the Philippines. Ngayon, merong impeachment complaint. Hindi lang isa. Not once. Not twice. Not 3 times. Actually, 4 na impeachment complaint. Ang merong kinaharap itong opisyal ng gobyerno na to. Pero ang kapal na mukha, mga kababayan, hindi pa rin nagre-resign. Tinanggal na siya sa National Security Council. Tapos nagrereklamo pa. Bakit niyo ako tatanggalin sa National Security Council? Pati tatay ko tatanggalin ninyo. Bakit? Kailangan transparent kayo. Para naman transparent siya eh. Kung makapanawagan ng transparency, parang siya transparent. Ay, di mo nga palawanan kung saan mo dinala yung pera eh. Milyon-milyones eh. Tapos, ganap ka ng transparency. Tinanggal ka na. Unti-unti ka nang tinatanggalan ng kapangyarihan. Kapit ka pa rin dyan sa posisyon. Sabi niya, binoto ako ng taong bayan eh. I am voted by the people, 35 million. Bakit si Justin Trudeau ba? Hindi siya binoto ng kakapwa niya mga Canadian? Binoto din siya eh. Kaso siya mismo, alam niya sa sarili niya na nagkulang. Ewan ko lang kung kung nanolongest to wala akong balita. Basta narinig lang natin, nagkaroon ng problema sa ekonomiya ng bansa nila. Kaya pinatatanggal siya sa pwesto. Pinaalis siya sa pwesto. Eto siya. Siguro naisip niya, tama naman. Nagkulang ako. Okay, bye-bye. Pero dito sa Pilipinas, ang kakapal na mukha. Ang dami lang katarantaduang ginawa. Halatang-halata na hindi lang halata eh. Obvious, kitang-kita na talagang nagnakaw, di umano ng pera ng taong bayan. Merong threat sa presidente. At ngayon, kinoconsider na threat sa national security itong opisyalis na ito. Nagreklamo pa, ba't daw siya tinanggal sa National Security Council? Saan ka ba nakakita na miyembro ng National Security Council yung threat sa national security? Only in the Philippines. Kaya nga buti natauhan itong ating gobyerno at tinanggal sa pwesto yan po sa National Security Council itong opisyal na gobyerno na ito. At ang tibay nito mga kababayan ang tibay nitong opisyal na to, hindi katulad ni Justin Trudeau na talagang magkukusang mag-resign. Ito kinakailangan i-impeach,
walang kusa, ang kapal na muka. Diba? Ayaw mag-resign, ayaw bitiwan yung pwesto. Dapat, kung hindi ka na effective, hindi ka na efficient, hindi mo na ginagawa, wala ka lang ginagawa trabaho eh. Buti pa si Madam Leni Robredo nung siya'y vice presidente. Kahit ginigipit siya ng presidente. Sino ba yung presidente? Si Dati Pangulong Duterte, ginigipit siya. Pero sa kabila, nakagawa pa rin siya ng trabaho niya. Pero itong isa, ang dami talagang kalokohan pinaggagawa. Pinaalis na, i-impeach na, ayaw pa rin talaga umalis sa pwesto. Kaya saludo ko kay Justin Trudeau, Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Saludo po ako sa inyo dahil siya po ay mag-anong sa kanyang resignation. Dahil nga, kasi wala na eh. Delikadesa na lang eh. Diba? Hindi naman siguro makapalamukha nito na hindi ako alis. Dito ako. Binoto ako ng taong bayan eh. Ganon. Hindi ganon. Hindi katulad nung dito sa Pilipinas. Matindi, mga kababayan. Kung ang gusto niya pa, tanggalin yung presidente. Baliktad. Siya tong gumawa ng katarantaduhan, siya tong gumawa ng kalokohan, tapos ang gusto niya, ang umalis presidente. Ay, nako. Only in the Philippines, mga kababayan. Yan po ang nangyayari dito sa Pilipinas. Diba? Ba't hindi natin gawing halimbawa itong Canada? Kapag ayaw na sa'yo ng taong bayan, yung gobyerno hindi na sangayon sa'yo, hindi na believe sa'yo. Sabi nga irrelevant ka na. Pag sinabing irrelevant, wala ka ng silbi. Wala ka ng bilang. Wala ka ng kwenta. Ang sinasabi mo, hindi na dapat pakinggan kasi irrelevant ka na eh. Dapat umalis ka na sa pwesto. Kusa ka nang umalis sa pwesto. Huwag yung kapit na kapit ka at baliktad, gusto mo pang atanggalin yung presidente. So ayan mga kababayan, yung update natin. Nakakalungkot na balita. Sayang, gwapo pa naman. Yan ang paalala po Ang paglilingkod po ay hindi po pagwapuhan. Hindi po pagalingan ng pagsayaw. Yung mga hindi po ganon. Ang paglilingkod po sa bayan ay kinakailangan magaling ka. Kinakailangan hindi baon sa utang ang lugar mo. Kagaya niyan eh. Isa sa dahilan dahil nagdoble daw utang nila. Diba? Hindi doon Hindi doon nakukuha ang galing ng paglilingkod. Kaya nga, bilib ako sa mayor ng Maynila ngayon nakatanggap sila ng Good Governance Award for the first time in the history ng Maynila. Nakatanggap sila. Bakit? Hindi siya nangutang lang nangutang eh. Kung anong meron ng Maynila, yon, ginamit niya. Nagbayad pa siya ng utang. Inuna niya yung mas importante kaysa linisin ng Divisoria. Nalinis mo nga Divisoria, nalinis mo nga yung mga lugar-lugar dyan. Baong ka naman sa utang. Tangyan. Dito lang talaga sa Pilipinas, kahit magkabaon-baon sa utang, okay lang. Sa ibang bansa, hindi. Isa sa dahilan kasi nagka-doble-doble ang utang ng Canada. Kaya pinipilitang pababain sa pwesto si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. At naisip siguro ni Justin Trudeau, mali ako doon. Kaya siya po ay magre-resign. Abangan po natin mamayang gabi, maririnig natin ang announcement ng pagre-resign ni Justin Trudeau. At si Sara yung ating vice presidente, kailan natin maririnig na magre-resign? Wala talagang pag-asa. Pakapalan talaga na mukha, nakakapit talaga sa pwesto kahit ayaw na sa kanya ng taong bayan. Ayaw na sa kanya ng mga kasama niya sa gobyerno dahil inefficient, irrelevant. Dapat sarili mo na lang yan, di ba? Dapat sarili mo na lang yan, mag-resign ka na. Hintayin mo pa impeachment. Tapos tuwan-tuwa ka pa, may impeachment. Impeachment is a legal process and it should be blah 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 blah, kaboom. Dapat ganyan. Pag gusto ka nang i-impeach, umalis ka na. Huwag mo na hintayin na ma-impeach ka. Diba?
Wala talaga. Only in the Philippines. Ibang-iba talaga ang Pilipinas. Kumpara na lang dito sa Canada. Okay, so yun po ang ating update. Yan po ang ating breaking news. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.